alpha woman o independent woman source ng pera ng mga narcissist? Marami sa inyo ang nakakaobserba nito. Kayo ba ay meron ng nakita na mag-asawa na nung ikinasal ay maganda ang kalagayan ng babae, ng wife? Yung wife ay negosyante, leader, siya ay supervisor ng company, mayroong sariling negosyo, bukod dun sa kanyang trabaho, etc. O kaya general manager ng kumpanya, tapos mayroong negosyo, maraming savings, may mga properties, may mga investment, tapos ay unti-unting nawala dahil doon sa husband. Basically, nagsugal o kaya ay ginastos kung saan ng babae, mga ganon. So, nagkameroon ng access yung narcissist doon sa kaperahan ng alpha woman o ng independent woman dahil nagpakasal yung alpha woman na yon o nag-ginowa. So, ito basically ay source ng mga narcissist. Pero ito ang maganda dito sa mga independent woman at sa mga alpha woman. Oo, makukuha niya yung mga pera. Makakapaglustay ito. Pero hindi ito magtatagal. Magagawa lang ito ng narcissist sa maikling panahon. Dahil ang alpha woman ay merong boundaries yan na sineset. Yan ay napayag sa maikling panahon. Binibigyan kasi ng alpha woman ang kanyang mister na magbago. Binibigyan ng chance pero very limited lang yung time na ibinibigay. At merong specific lamang na amount na ito lang ang kaya mong gastusin. Ang nangyayari kasi doon sa mga ibang kababaihan na mga maigi ang buhay, mga mayayaman na hindi alpha woman, ang nangyayari, yung mga minana ang negosyo o minana sa magulang yung mga pera, no, nahuhutot sila. Kasi hindi nga sila alpha woman. Iba yung kanilang pag-iisip, yung mindset, magkaiba. No? So, pagka ganon, yung mga babaeng hindi alpha woman, hindi alpha mindset, no, nahuhututan sila tuluyan. So, ito, maganda itong alpha woman, may preno. Meron itong limitation. No? So, may mga pangyayari kung saan, no, basically, walang masamang ugali ang alpha woman na masasabi natin na nakakaperwisyo ng tao. Pero, once na ang alpha woman ay iyong binalasubas financially, no, bumubuelta yan, lumalabas yung kanyang pagiging predator. Kasi from the word itself, alpha, no, merong pagka-animalistic ang datingan nito. So ito ay matetrace natin nung unang panahon. Nung unang panahon, uso yung terminology sa mga history na binabanggit na tungkol sa lalaki. Alpha male, alpha gorilla, yung gorilla na alpha apes, mga ganon, ginagamit yan doon. Mga alpha wolves. No? Pero nung unang panahon, hindi lamang lalaki ang meron yan. May mga babae din na alpha. Nung unang panahon, nung panahon ng expansion ng Roman Empire, sinasakop ng Roman Empire ang Germany. So, nung unang panahon, iba ang kanyang pangalan na na bansa. Because tribes pa sila noon hindi pa sila Germany noon Hiwa-hiwalay pa Germanic tribes kung tawagin. So, yung Germanic tribes na yon ay meron doong nag-emerge na alpha female, si Thusnelda. Si Thusnelda, ang hirap i-pronounce, Thusnelda ay anak ng prinsipe ng isa sa mga German tribes. So siya yung dahilan o malaking factor kung bakit nagkameron ng unification ng Germanic tribes noong mga panahong yon, kung bakit nag-unite, no, against Roman Empire. So doon matetrace ninyo na marami, no, isang example lang yan, madaming alpha female noong mga panahong yon. Ngayon dito sa ating kapanahunan ay marami talagang alpha female. Ngunit nabiktima sila ng narcissist. Pero pagbuelta niyan, yari ang narcissist diyan. Kaya yan ang bangungot ng narcissist. Meron niyang series. I think it's the title of that series ay yung Barbarians, something like that. Barbarians. Ayan. Meron doong alpha woman na nag-emerge. So, ibig sabihin, kung ite-trace natin sa modern day period natin, dito in this day and age, pag ginalaw mo ang alpha woman, ginalaw ng narcissist yan, ng mister na narcissist, lalabas yung pagka-predator ng misis. Magiging predator ang misis. Yung predatory instinct niya na alpha siya So lalabas yun, mag-i-emerge yun. Kung dati nagsasubmit siya dahil mister niya yon. Kasi ang mga alpha woman, good follower din yan Sumusunod yan pagka nakita niya na dapat sundin. Kagaya ng sinusunod nila yung Bible na yung lalaki, yun yung padre di pamilya, yun yung leader ng family. Kung ka-leader-leader yan. Ibig sabihin kung hindi yung balasubas na tao, na asawa, susunod ang alpha
ang alpha female, susunod ang alpha woman. Kung yan ay karapat-dapat sundin. Pero, once na naging bastos na, naging balasubas na itong mister, doon na lalabas yung sinasabi ko na yung alpha mindset, yung predatory instinct ng babae. Yayariin ka niyan. I-aanal ka niyan, ididemanda ka niyan, kung ano-ano, hindi mo na yan ma-abuse. Magseset na yan ng boundaries, maglalagay na yan ng mga protection sa kanya sarili at mga bata. Bakit? Anong meron sa alpha? Alpha woman. Ang alpha woman, independent woman yan. Ibig sabihin, meron niyang mga properties, may influence na yan na na-build. No, marami very resourceful ang mga alpha women. Kahit nasaan level yan ng society. Kung nandito yan sa lower level, sa middle class, o sa mga alta, no, may mga alpha woman yan. It doesn't mean na mahirap ka, nasa lower class ka, while hindi ka alpha. Maraming alpha dyan. Kaya nga, di ba dyan ang gagaling yung mga leader, yung mga Gabriela, ng mga ganyan, yung mga movements, ng mga feminist na ganyan-ganyan, etc. No, mga empowered woman, it came from there. From below. Na nag-ascend. Ngayon, kung ikaw ay nakapangasawa, ikaw ay narcissist, nakapangasawa ka ng mahirap na alpha ang mindset, alpha woman, ang resources niyan, kahit asin, ang kainin niyan, gagapang yan, mag-ano yan, magsusurvive yan. Magsusurvive, alpha mindset eh. Kahit wala yung pera, alpha mindset yan. Babangon at babangon yan mula sa libingan niya. Ganun ang alpha woman. So, ang mangyayari niyan, no, itong husband, hindi na niya makokontrol o darating ang point na hindi niya na makokontrol yung pamilya, yung mga bata. Kasi ang ginagawa kasi ng narcissistic husband sa alpha woman na babae, dudurugin niya yan. Kasi hindi niya makontrol eh. Hindi kita makontrol, hindi kita mamanipulate, dudurugin kita. Gagamitin ko yung mga anak natin against you. No? Hindi mo po pwedeng gawin yun sa akin. Lalaki ako eh. So yung ego, nando na. Yung kanyang pagmamalit, pagdurog sa isang alpha woman na asawa, na wife, ay isang ego boost. Kaya mapapansin nyo, merong mister na hindi tinatantanan o may ex-husband na hindi tinatantanan yung misis. Ang tawag dyan is post-abuse relationship. No, yung ibig sabihin ng post-abuse relationship, after the relationship, there's an abuse. No? Something like that, mahaba na yung content. Basta ang point natin dito is magiging source ng narcissistic husband ng kaperahan ang isang alpha woman. Diba? Antindi. So, if you experience this or you experience this before, comment down below. Mag-share kayo dyan to raise awareness. Masyado na mahaba yung content. Bye for now.